May nagtanong po sa atin, di ba ang demand letter is less than 25K? Di pwedeng magbigay sila ng demand letter at di sila pwedeng magpabarangay dahil nilabas na bawal na magpabarangay, di ba sir? Okay. Doon po sa ano, unahin natin sa demand letter. No? Sa demand letter naman ho, walang pinipiling amount yan. No? Kasi ang nilalaman ng demand letter is naniningil kayo dun sa utang na hindi nabayaran sa inyo. No? So regardless po ng halaga yan. Kumbaga wala naman hong limit yung ano, no? Walang limit ng halaga na po pwedeng nakalagay lang dun sa demand letter. So pwede ko kayong magpadala ng demand letter, no? Regardless of the amount. No? Ang importante lang naman po sa demand letter is dapat yung nilalaman, no? Yung nilalaman po dapat yan is kanino galing yung demand letter, address kung kanino galing, contact details po nung kanino galing, petsa, kung kailan ginawa yung demand letter, tapos po kanino ipadadala, address nung kanino padadala, contact details nung pinadalan, yung kung body of letter, yung nilalaman, no? Tapos yung detalye po ng utang, no? Tapos ano po yung mangyayari pagka hindi po nabayaran dun sa takdang araw na ibinigay ninyo. No? So yun ho yung dapat na nakalagay dun sa ano sa demand letter. Pwedeng yung demand letter is gawa ninyo mismo, no? At pwede rin naman yung abogado rin po ang gumawa, no? Wala naman yung tapos yung may mga nagtatanong din po, dapat po bang may pirma? Pwede hong may pirma, pwede rin hong wala. Ano po? Regarding naman po dun sa ano, sa hindi sila pwedeng magpabarangay dahil nilabas ng bawal na magpabarangay, di ba? Um, ang ano po, ang alam ko, ano po, no? Ang alam ko uh, is pagka po malalaking kumpanya, hindi na po talaga nire-require na magpabarangay, ano po. Kasi ang sa small claims court po kasi pagka malaking kumpanya po na lending, financing or bangko, demand letter po, kontrata, salaysay, no, tsaka yung filing fee, masusuffice na po yun, no, po, pwede na po silang entertainin ng ano ng small claims. Ngayon po, uh, pero pagka yung sa individual lang, ng tao-tao lang po ang ano ang nagpautang. Tapos lugar nyo or ka-city, ka-municipality nyo, punta ko kayo sa barangay, pwede ho yun. Magkakano kayo ng conciliation, no? Hearing. Ang tawag ko conciliation hearing. So, pag-uusapan nyo ron, magkakaroon ho ng ano, pag-uusap. Kung magkasundo, maganda. Kung hindi mo magkasundo, bibigyan naman ho kayo ng certificate to file action ng barangay para ho in preparation kung gusto nyo i-elevate ho yan sa small claims court. Kung halaga is less than 1 million, kung more than 1 million naman is sa regular na ano na sum of money, collection of sum of money, no? Yun po yung ano, no, yun po yung aking pagkakaalam, no. Ngayon po pinakamainam is magtanong po kayo sa abogado, no po. Kasi ako po kolektor lamang, no. Yung sinasabi ko po dito is base po sa aking experience, no. Uh, Habang ginagawa ko po yung aking trabaho bilang kolektor, no. Ngayon kung meron po kayong katanungan talaga at may doubt kayo, no, kumonsulta po kayo sa abogado. Mas pinakamainam po 'yan. Ano po? I hope po nasagot ko yung katanungan. Ano po, at kahit papaano medyo may linaw akong naibigay, no. At maraming salamat po, no, sa lahat po ng nanonood, sumusuporta sa aking mga videos na ginagawa, no. Pakisuportahan din po yung aking Facebook page, no, Boss Rai. Meron din po akong YouTube channel, Boss Rai din po, no. Pakisuportahan din po, no. At ako'y nagpapasalamat po sa aking TikTok family, no, na naka-subscribe, naka-follow po sa akin, no. Maraming salamat po.
Ako po'y lubos na nagpapasalamat po talaga sa inyo. Sa ngayon po, yun lang.